kasi pinalalaki yung pilit yung budget natin. Opo. Itong budget natin ngayong taong ito, 2025, 6.325 trillion. Oho. O pagkatapos ng SONA, ang pag-uusapan na naman yan, yung 2026, 6.7 blah blah blah. Yes po. Oo. Matlaki na. Ang tanong ngayon dito, bakit kasi pinipilit ninyong palaki ng budget? Wala naman kayong pagkukunan, di ba? Hindi po, ang kakulangan natin salapi, Sen. Kulang tayo ngayon sa pera sapagkat 6.7 trillion, point something ang ating kinakailangang budget. No? So sa 2026, 2027, kaya ang ating mga perang nasa bangko Yun na na. nga yung sinasabi natin Opo. May deficiency ka sa iron, kaya nga nagkaganyan. Yan, Bakit opo. ka napunta dyan? Oho. Ano bang ginawa? Ba't ka napunta dyan? Oho. Ay sinasabi kasi na kung minom ka kahit gatas lang ng... Opo, na Diba? mayaman sa calcium. wala kang iniinom, pinabayaan mo yung sarili mo. Tatanungin, ba't mo pinabayaan ang sarili mo? Ayun. Siya, kulang tayo sa salapi. Oho. Kulang ka sa iron, di ba? Ako, isa sa solusyon daw po dyan, Sen, para makakuha tayo ng malaki-laking pera, ay I-tax natin. I-tax natin, pati yung mga pera nakatago daw po sa bangko. 20%, malaki-laki din daw makukolekta. Mga Yung interest lang naman. Oh, yun nga, yung interest. Long-time deposit. Magkano yun? Mga sa loob ng 3 taon, mga 6.25 billion? Yung computation natin kahapon. Yung gustong makolekta nila. Makolekta nila. Mga... Kasi pinalalaki yung pilit yung budget natin. Opo. Itong budget natin ngayong taong ito, 2025, 6.325 trillion. Oho. O pagkatapos ng SONA, ang pag-uusapan na naman yan, yung 2026, 6.7 blah blah blah. Yes po. Oo. Matlaki na. Ang tanong ngayon dito, bakit kasi pinipilit ninyong palaki ng budget? Wala naman kayong pagkukunan, di ba? Oo. Mangungutang tayo. So kung dito lang sa 6.325 trillion ang uutangin mo 1.5 trillion. Di ba? Opo. Ngayon, para lamang maitaguyod mo ang taong ito, sige. 1.5 trillion, hindi man pinag-usapan natin. Ano yun? Katumbas ng 200 billion per month. Or 400 billion per day. Or 170 million per hour. Naku. Ang tanong, ba't kasi kinakailangan? Parang maliit na pamilya ka lang Magkano ba ang kita natin? Alam ba, tinanong ni Sa loob na Mrs. Subarjaga. Isang buwan. Opo. Si Jen naman kasi, tinanong niya, nakita yung budget ng asawa. Opo, oo. Bakit ang budget natin 52,000 per month? Alam mo naman ang sweldo ko 5.2. nasa... ha? 5.2, 52. Ano ibig ko sabihin? Di huwag kang mag-budget. Oo nga. Hindi mo na- Labis sa kinikita. Nalabi sa kinikita. Parang hindi naman makatwiran yun di ba? Opo. Ngayon, dinagdagan mo lalo. 6.7 trillion. So, pagpalagay mo 15% yun ang GDP, kamo. Okay na kailangan ang economy mo ay yumabong palagay mo siguro mga 39 Oho. trillion whatever. So kung ang projection mo, ang ating ekonomiya ay lalaki lang 4% next year. Opo. Hindi kaya yun Hindi ho. Saan mo kukunin? Mangungutang ka na naman. Utang nga ho talaga. Oho. Pagkatapos yung inutang mo, ikukurap naman. Ayun lang. Oo. Yan ang pag-uusapan. Yan ang, kaya nga, hindi ko, madaling bang gawin? Madaling gumawa ng budget Oho. Madali naman kumuwenta niyan Pero kung hindi mo naman may pupundar talaga, mangungutang ka lang, hindi naman nakakabuti sa atin. Oho. Nako, well, tignan natin, Sen, mamaya, mayroon tayong mapag-uusapan pa ukol sa mga bagay na yan. Nabalatan ba, Nelson? Ano ba yung sinasabing PRRD Act? Ito daw po isang batas. Panukala Panukala, panukalang batas ni Senador Amy Marcos. Oho. Ito ay Senate Bill number 557. Ayan, ano bang laman yan? Ito po ay panukala na gawing krimen ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition, na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang bansa. Okay. Isang foreign country na walang consent o pahintulot ng alinmang hukuman sa Pilipinas.
Parang yung nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila sa dahig kahit wala namang pahintulot o hindi naman ipinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Okay. Gagawin itong isang krimen. Pagka ginawa at ikaw ay napatunayan nagkasala, maaari kang makulong ng mula 6 hanggang 20 taon. Wala pa ba tayong batas tungkol dyan? Wala pa kasi nga nadala si Ganun ba? first time eh. Oo. Wala ba ng batas sana nagbabawal sa ganun? Sabihin, Hindi, meron tayong batas pero hindi direktang ganyan ang sinasabi. kaya pala. Halimbawa, Oo. Talaga bang meron siyang hinihain na ganyan? Meron po. Kasi- Opo. Oho. Kung titingnan mo, merong Republic Act 9851. Opo. Ang sinasabi, yan ay is about international crimes. Yes. Mga genocide and other high crimes, sabi niya. Opo. Lahat ng mapapatunayan na nagkasala ng krimen na binabanggit sa batas na ito ay uusigin dito sa ating bansa. Ang jurisdiction dito. Dito. So hindi mo na kailangan yun. Okay. Sapagkat magkakasala ka rin sa batas na yun eh. Hindi lang tinupad eh. Kaya nga tama naman yung ginawa nila na nagsimula sila sa investigasyon. Hindi ko naman alam kung tatapusin pa yun o hindi. Yun ang problema ng mga komisyon nag-iimbestiga eh. Oho. Mag-iimbestiga ka. Pagkatapos bigla na lamang iaatras o bigla na lamang mawawala. Hindi naman papaliwanag kung ano nangyari eh. Ayun na nga. Kaya, sa kamara ganun din. Oho. Kung minsan magtatanong ka, bakit tayo to? Sir, magtanong na lang po kayo sa taas. Puro ganun eh. Hindi nga, wala ba kayo paliliwanag? Baka naman sa Senado, boss, tama na yung dalawang hearing. Pwede ba yun? Ako ang record ko, ang hiniring ko sa Congress, Oho. Deputy Speaker yun, tinapos ko yun. Kahit na sino pang makialam. Kahit Speaker pang makikialam, hindi ka makikialam. Tatapusin ko yan. Dapat ganun. Para yung tao, maniwala, ganito ang pamamaraan. Opo. Taka, may Hindi ko rekomendasyon. kinikriticize yung, yung bill na yon. Bakit hindi ko pa nakita yon? Pero sinong mabe-benefit nung batas na yon? Mawalang galang na kanino man. Oho. Nangyari kay PRRD lang yun eh. Aha. Ilang daan taon bago maulit yun. Ang importante kailangan magdaanuhan ng batas yung lahat mabe-benefit. Yung mas maraming mabe-benefit. Ang tinutukoy dito yung tungkol sa ginawa kay Yes. Pangulong Duterte. Uulitin pa kaya yun? Kung uulitin si Senador Bato, doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan eh. 9851, okay na yun eh. Di ba? Di ba? Oo nga po. O ilang tao ba ang mabe-benefit sa batas? Palagay mo, sige, nagtalo-talo kami. Ginugol namin ng 3 taon. Nais sa batas ito. Ano pangalan? FRRD. PRRD Act. Oo. Opo. Sino ang uusigin pa maliban kay Oho. dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayong mangyaring kagaya niya, no? Na hindi pagpapaalam sa korte. Wala na siguro. Sino makikinabang sa batas na yan? Oho. Di ba, hindi ba ang batas national? Opo. Dapat maraming makinabang. Kung Kung isa lang. meron pa, tinatanong ko, meron pa ba? Baka wala na eh. Baka naman doon. Wala nang jurisdiction ng ICC. Magkukusa, mag-ano ba yun? Magyayabang ba yan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Oo nga. Ito sa para sa kabatiran ng ating mga kabayan. Kasi ito magiging laman ng ating Vox Populi. Yan ba? Opo. Para lang ho magkaroon ng kabatiran ng ating mga kababayan, ano ba ito pinag-uusapan namin? Naihain daw po kasi sa Senado ang tuluyan na pong ipagbawal at gawing krimen ang extraordinary rendition. Ito daw po yung persahang pagpapatapon sa ibang bansa sa isang opisyal o mamamayan ng Pilipinas na inaakusahan sa ibang bansa gaya ng nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hindi dumaan sa legal na proseso ng bansa. Ito daw po yung Senate Bill 552 o pinawag po nilang Duterte Bill. Inihain po ito Senadora Amy Marcos. Papatawan po ng mabigat na parusa ang sinumang sangkot sa ganitong mga hakbang. Iginiit po na labag sa ligang batas ang ginawa ng isang opisyal o ng mga opisyal ng gobyerno nang ipatapon po sa International Criminal Court ang dating Pangulong Digong dahil sa mga kaso ng extrajudicial killings, gayong wala naman siyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. Ayan.